welcome back again to my YouTube channel, and it's me again, Lucia Balilayong Plantita from Davao City. Hello everyone, welcome back! Kung nga bago pa po dyan sa ating YouTube channel ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At please, paki-turn on na din ang notification bell down below for you to be notified whenever I upload in your vlog and new video. And hindi ko na patatagalin, ano nga ba ang ating video for today? Our video for today, guys, is all about money tree. Yes, sa mga viewers natin na nag-aabang ng upload about money trees. And also, yung mga plantita natin na naghahanap ng mga kasagutan ng kanilang mga katanungan. Yung iba is medyo hindi ko masagot, pero yung iba is pinipilit ko pong tinatry ko pong sagutin yung mga katanungan. So ano nga ba ang ating vlog for today? Samahan niyo po ako, guys, to rescue our 21 stalks money tree na nasa loob ng bahay, which is we have 5 na dying stem na po talaga siya. So, we have also a questions na yung iba isasagutin natin, guys. Ano nga ba kasi ang nangyari sa aking money tree? Yung nga, guys, yung 5 stem niya is nagmamatay na po siya. May dalawang pwede pang i-rescue, pero sana is mabuhay siya. 50-50 yung life niya kung mabubuhay ba siya or hindi. Anyway, I'll update you on that, guys. So, and also, we have tumubo ba or lumaki ba yung plants natin sa loob ng bahay? Yung money tree natin na nasa loob ng bahay, tumubo ba talaga? Ano na? Actually, guys, I have to tell you something that napabayaan ko din sila. Almost 1 month. Guilty po ako doon kasi talagang I think napabayaan ko sila, and tinatry kong tingnan yung mga halaman ko is ayoko ma-dead silang lahat kasi yun gagawin natin today. I-rescue natin yung iba, while yung 5 talaga is papalitan ko na lang ng stem, and dito po yung nangyari, and let's all watch. So yes, it is, guys, ganito ang nangyari sa ating money tree na nasa loob ng bahay. Sobrang napabayaan ko siya. Ayan, nakikita nyo yan, guys. Ito yung usually nangyayari kapag hindi din natin nailabas ang ating mga laman sa loob ng bahay, guys. Hindi siya overwater kasi sa nakikita nyo, yung soil niya is very dry, as in walang katubig-tubig, walang ka-moist-moist. Pero, yeah, look what happened. Ito siya is nagsisimula ng magmashi. Ayan, ganyan siya, guys, nangyayari. And 1, bilangin natin. 2, 3, 3. And kung meron pa bang ibang stem na apektado, 4, 5. Ito, guys, is apektado na din siya. Ayan. Ito is naapektuhan na din siya. Ayan, nakikita nyo. Ayan, ano na siya. Sobrang mushy na yung stem niya. Yan, 1, 2, 3, 4, and 5 na stem yung kailangan nating palitan, guys. So, kailangan natin siyang palitan. Why? Bakit? Kasi nga, patay na siya, dense na siya. So, supposedly, this one is the 21 stalks na money tree. Pero, yun nga lang, dahil sa na-dense yung 5 stem, mas kailangan natin yung palitan kasi hindi na kompleto yung 21 stalks. And as you can see, eto, ganito yung mangyayari, guys, kapag hindi nailabas palagi ang dahon ng ating mga money trees. So, you can see, ang daming alikabok. And talagang almost 1 month na to nasa loob ng bahay, guys. Kailangan ko siyang palitan para babalik yung kanyang ganda. Makikita ko din sa kanya, guys, ang daming patay na dahon. Nawalan siya ng sigla, parang hindi na siya ganun kaganda tignan nang dahil sa stem na nawala, and nang dahil sa daming dry na dahon. Etong mga naging yellow na dahon, guys. Ito yung mga dahon ng mga dead na stem. Yan yun sila. Ayan, as you can see, hindi na sila super healthy kasi ang dami ng deads na dahon. And makikita nyo din, guys, na dito sa ibabaw niya, humaba na talaga siya. Hanap ako ng stem na halos kasing haba nito. Actually, marami pa naman akong links dyan. So, marami pa tayong, yan, guys, alikabok. Sobrang ang daming alikabok. Ayan, Sabi ko pa naman na seedlings dyan na para sa kanila or ganito kahaba na stem kasi meron pa akong mga natitirang mga seedlings na hindi pa na braided. So ayan, hahanap muna tayo ng maipapalit sa kanya or 5 stem na halos magkasing taas nito. Talagang tumaas na sila, guys. Ayan, dati is dito pa ito.
hahaba sila kahit nasa loob sila ng bahay. Kaso nga lang, hindi siya naglo-looking not healthy siya guys kasi hindi siya naarawan and syempre yung iba is nag-deads na dahil yung mga stem nila hindi kinaya yung area doon sa loob. But for now, kukuha muna ako ng seedlings para malagay or mapalitan natin yung mga stem na dead. So tara, let's go. So ayan guys, as you can see, nandito yung mga ibang stem ng money tree na medyo matataas na. Ito siya guys. And nasa isang batya lang siya. So, ang haba na, diba? Ito nga sana is may sanga na siya pero naputol, oh. Ayan, naputol. And I think ito. So, 5 stem yung need natin or kailangan natin. So, bunutin lang natin to. Ayan, 1, 2. So, kulang pa ito. 3. Ayan, I think okay na din to siya. 4. At saka pang 5. I think this one. Okay na din siya kahit naputol yung sanga niya. Yan, kunin na lang natin yung sanga. Ayan siya guys. So, may sanga na sana siya pero naputol. Dito kasi nakakapasok na yung manok tsaka yung tawag niyan pato. Nakakapasok dito sa garden ko. So ang ending, dito sila dinadaanan nila itong mga seedlings natin. Pero may mga seedlings pa ako doon guys na iba. Hindi ko pa lang sila nabisita. Doon ko nilagay sa may kasi nga hindi pa ako nakakapag-ayos dito talaga ng as in. Yan, 2, 4, 5. As in, nabibigyan talaga natin ng time. So, for now, eto na muna. Kailangan ko kasing i-rescue yung ating 21 stem na money tree. Kaya, eto, 5 stem. Eto yung gagamitin natin, guys. Yung nakikita nyo, guys, hindi siya ganun. Eto yung nasa labas. Same age sila, same day, same month ko sila ginawang seedlings dati. Pero, ayan, nakita nyo, mas malaki etong nasa labas. Kasi eto nga, parang free siya nakakakuha ng enough light while eto siya nasa loob ng bahay. Yun, hindi siya as in nakakakuha ng enough light. But for now, ayusin natin siya. And tara, samahan niyo po ako. So, ayan guys, ganyan yung pwestuhan natin ngayon. Pabayaan niyo na yung bell-bell natin na nag-layering. So, una is tatanggalin ko lang itong mga tinali natin na red ribbon sa kanya. At later is ibabalik ko pa din itong mga ribbon na ito. Kailangan talaga alaga din natin kapag nasa loob ng bahay ang ating mga plants, guys. Ito naman sa bandang ito pa, parang ito pa siya nagsisimula na siyang karutrat. Ayan. Pero pag ganito na siya, guys, ito ha, ipapakita ko sa inyo. Pwede pa itong ma-rescue kapag ganito po siya. Ganito po na yung kanyang stem. Pwede pa itong ma-rescue ang ganitong stem niya, guys. Pero, 50-50 nga lang. Nagdidepende na din. Kapag nagre-rescue po kayo ng money tree, guys, like yung papatay na, wag niyo po muna ilagay sa loob ng bahay. Need po niya yan ng enough light and wag niyo po as in with the water para hindi po siya nagkaka-rotrat and hindi magmamashi yung kanyang stem. Kasi eto talaga, kapag ganito yung stem pa, sobrang magmamashi. Ba't ang daming ribbon na nakuha, no? Ayan, ang dami. Ayan. Ang hirap tanggalin. Ganitong stem, guys, kapag ganito pa yung stem, nandyan pa sa green, pwede mo siyang ikat dito sa ibabaw and ikat banda dito hanggang doon sa may healthy pa na yan, nagre-green. Pwede mo siyang ikat dyan. At eto siya, pwede mong itanim. Mabubuhay pa yan, guys, promise. Basta sa labas nyo lang po muna ilagay, wag po muna sa loob ng bahay. And etong mga ganito na talaga, nagda-dry na talaga, ay wala na tong pag-asa. Syempre, deads na talaga yan. And eto siya, marirescue pa yan. Kahit na ganito pa siya kaliit, guys, talagang marirescue pa yan, ha. Baka, kala nyo hindi na siya marescue kapag ganyan. Talagang puputulin nyo lang siya. And I have a scissor here. Ganyan, putulin lang sa may bandang dulo na medyo ano na siya. And ayan, eto siya, guys, itatanim. Yan yung itatanim natin. Nga lang 50-50 lang yung ayan siya, guys. Ganito, pwede pa to siya itusok sa lupa. Yan, itutusok ko lang
dito sa may pot na dito. Ito, try natin guys, update ko kayo. Yan, papakita ko yan sa inyo later. And I think meron pa bang isa? One. Mabubuhay pa yan sila guys. Huwag nyo basta-basta itapon kapag ganyan na yung stem nila. And ayan, I think wala na, nakuha ko na. So, ayan, papalitan na natin yung mga stem na naputol. And may mga dahon din na nagyayelo. Yan, kailangan nating tanggalin. Eto siya. Ayun. Yes, okay na siya guys. Lagyan na palitan na natin yung mga deads na stem. And didiligan muna natin siya guys. Ayan, didiligan muna natin. Liliguan muna natin si money tree. Wow, sarap ng water. Ayan, didiligan muna natin siya guys. Yung mga coins sa gitna kinuha ko muna. And ayan, sarap na sarap siya sa tubig guys. Ayan. Naliligo ang ating money tree. Yehey! Happy na yarn siya. Yan, bagong tanim ko yan siya guys, yung 5 stem. Diniligan ko siya kasi ang dry ng soil niya. And yan guys, I have something to share din sa inyo. Another kaalaman din para sa pag-aalaga ng mga money tree. Found out guys na yung soil niya parang nagiging compact, sobrang compact niya sa ilalim. To the point siguro na yung roots niya is hindi na halos makagalaw. I think yun din yung isa kung bakit matay yung mga stem. Kailangan dapat binubungkal din natin yung lupa ng ating mga money tree dahil yun din yung isa na hindi na makakagalaw yung kanilang mga rootings doon sa ilalim to the point na madidins yung halaman. Kasi isipin mo ha, 21 stem yan sila tapos nagiging compact pa yung soil. Hindi na talaga makakagalaw yung plants and yun talaga yung isang dahilan kung bakit may mga stem na madideds talaga guys. So, but for now, okay na naman siya. And hindi ko muna siya ipapasok sa loob ng bahay. Ayan, dito muna siya sa labas for almost I think 3 days or 1 week. Yun yung pinakamatagal, 1 week. Dito ko muna siya ilalagay sa labas guys kasi need niya ng more lights kasi nakikita nyo sa halaman is medyo maliliit yung kanilang mga dahon and not so healthy dahil nga is nasa loob siya. And yun nga guys, another kaalaman din guys, bakit daw nadideds yung mga money tree kahit hindi
nagdidilig ng, sabi kasi dun sa may comment section natin, isang beses lang daw siya sa isang buwan nagdidilig. Ang tanong po is, saan po ninyo siya nilagay? Kung nasa looban ng bahay. Kasi pag nasa loob din ng bahay, ay nagdidilig ako sa kanya once a week. Yun po yung ginagawa ko. Tapos nagdidepende pa yun sa soil na ginagamit nyo, mga ma'am. So, nagdidepende yan sa soil. Let's say, gumagamit kayo ng soil na maraming ipa ng palay, which is yung ipa ng palay, guys, is ang bilis nun mag-drain. Kahit sabihin mo na sa loob siya ng bahay, guys, didiligan mo yan ngayon. After 3 days, i-check nyo po. Sobrang ang bilis po ng mag-drain ng soil na yun. Yung ipa ng palay, tapos yung isa yung carbonized rice hull, yung sunog na ipa ng palay, guys. Sobrang ang bilis po nun mag-dry kahit nasa loob po ng bahay. Lalong-lalo na kapag outdoor mo talaga nilagay yung halaman mo, sobrang bilis talaga mag-drain nun. Kaya, I recommend talaga, anyway, nasa inyo din po yan. Try to check na lang din talaga. Safe to say yung 2 inch. Idiin mo yung kamay mo sa may lupa ng inyong mga halaman, sa may pot. Idiin mo. Yung iba is nilalagyan nila ng coco cubes. Yun yung iba is nilalagyan nila kasi yung coco cubes or coco husk is nag-hold po siya ng moisture. Unlike doon sa pinaka ipa ng palay and also the rice hull, talagang ang bilis mag-drain ng mga pag ganun po yung gamit na soil ninyo. Pag nauuhaw kasi yung halaman natin, makikita naman natin pagkagaya nito, parang nagdo-drop yung mga dahon niya. Pero, yun nga kasi tinali yan dati. Actually, binalik ko naman siya sa tali niya. Yan sa ilalim. Ayan yung tali niya. Kasi, pag hindi ko siya tinali, as in, buhaghag siya ng buhaghag yung dito sa ibabaw niya. And, kukomment din sa aking video kung paano ba daw mag-bonsai ng money tree. Yes, hindi ko na isasali sa vlog na ito, but yun po yung next project ko, guys. So, abangan nyo na lang po yun kung ano pong nangyayari doon. Actually, may mga may ginawa na akong, kumbaga meron na akong yung project ko ngayon. So, hindi ko pa lang siya ma-upload kasi wala pa yung result. Gusto ko kasi gawin siyang from day 1 to the final na nagbonsai na talaga siya. Yun po yung gusto kong gawin sa vlog na iyon. And sana ay maintay nyo po yun, guys. So, ayun. So, sana is nasagot ko yung katanungan kung ano po ba daw yung pwedeng soil. How about the lights? Kapag lights talaga, guys, once again, inuulit-ulit ko na po yan sa aking mga vlog. Kapag nasa loob ng bahay, dapat may fluorescent light and also dapat is meron, dapat po talaga ilabas natin sila isang beses sa isang linggo para hindi po magayan dito sa aking 21 stocks na money tree na almost 1 month ang nasa loob ng bahay. And to the point na nadededs na nga yung ibang, ayan, nadededs na yung ibang mga stem nila. And yun, bungkal-bungkal ng lupa, guys, para hindi po as in mag-compact yung soil nila. Yun po yung isa, guys, kasi yun yung isa sa mga napansin ko. So again, disclaimer, guys, hindi po ako nagmamarunong dito, hindi po ako dito expert sa mga plants. Yung sinishare ko po sa inyo is based on my experience, and sana po ay maiintindihan niyo po yun. So I think dito ko na tatapusin ang vlog natin for today. This is me again, Mutia Maliling of Plantita from Davao City, and if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog, a new video. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Babush and paalam. Bye! Bye, guys!